Hello, good evening po. Hello, magandang gabi po, Papa Jack. Hi, good evening. Good evening po. Nakikinig ka ba sa unang caller? Yes po. Nanonood po ako. Kasing bigat ba to ng kanyang kwento? Mas mabigat po yung sa kanya. So medyo kakalma tayo, no? What's your name, by the way? Ira po. AI ba yan o I lang? AIRA po. Ilang taon na si Ira? 30 years old po. 30. Asan ka ngayon as we speak? Sa Taiwan po. Kailan ka pa naandyan? 2020 po. 2022. 2020. 2020. So maglilimang taon ka na. Yes po. Nakauwi ka na ba sa 5 taon na yan? Hindi pa po. Bakit? Parang wala pa pong balak magbakasyon. May asawa ka na, Ira? Wala po. Boyfriend po. Nakilala mo na naandyan ka o bago ka umalis? Actually, hindi pa po kami nag-meet. LDR po kami within 5 years. So first year, naging kayo na. Ano po? First year, naging kayo na. Yes po. Noong 2020 po, naging kami na. Ilang buwan ka sa Taiwan na naging kayo? 3 months po. Asan siya nung nagkakilala kayo? Pilipinas? Yes po, nasa Pilipinas po siya, nasa Maynila po. Anong paraan ng pagiging magkakilala nyo? Through social media lang po. Ano yan? Tinder? Facebook? Messenger. Messenger po. Facebook, ganun po. Sino una nagparamdam? Parang lang po, friend na kami dati sa Facebook since 2018 po. Kaya lang nung time na po yun is parang nag-mighty po siya, tas parang nag-react ako ng ganon. Tas parang nag-comment, nag-reply sa niya. Tas parang doon nag-start. Pero never pa kayo nagkita hanggang ngayon? Never po hanggang ngayon. Nag-video call lang kayo? Yes po. Anong ginagawa nyo? Ha? Ano lang po, yung nagbi-busy lang po, tapos yun nga po, busy, tas chat po. Sa video call, anong ginagawa nyo? Wala naman? Wala naman po, nag-uusap lang. Tama yan, ha? Opo. Good. Maging mabait sa video call, ha? Opo, babe po. Huwag kung ano nang pinapakita. Lapit mo, papatingin. Tigilan niya yan, ha? O, ba't tumatama ka? Mukhang narinig mo na sa kanya yan. Patingin ako niyan. Ba't ganyan yan? Ba't ganyan yan? Walang ganon? Ba't ganyan yan? Walang ganon? Pero alam mo, yung iba ginagawa yan, tapos ang ending, nag-viral, di ba? Opo. Alam ko naman po yun. Kaya yung mga may limit naman po. Tama. Ano lang limit nyo? Yung hanggang usap lang po. Tapos yun, palitan ng I love you, I miss you po. Tama. May mga times ba, hinahalik ka mo yung screen? Yes po, normal lang po yun. Halik lang naman. Ayan. Di ba yung didikit mo yung uso mo, yung uso mo ang mantika, di ba? Didikit mo, gano'n. Hindi naman po. Na-survive nyo 5 taon. Bakit? May problema kayo ngayon? Cheating, yun na nga po eh. Yung hindi ko alam kung consider po ba ito na cheating. Bakit? Sino nag-cheat? Ikaw? Hindi po. Ikaw. Hindi. Bali, nagkakilala po kami nga, yun nga po, through social media, 2020. Tapos, noong una po, okay naman. Parang, na-amaze po ako sa kanya kasi syempre, sinabi niya po sa akin na hindi pa raw siya nakaranas ng girlfriend. Yun na nga po. Tapos, kahit ano daw po, syempre pag hindi ka po nakaranas ng girlfriend, syempre alam niyo na po yun, parang wala pa talaga siyang karanasan. So parang na-amaze ako po dun sa kanya, sa niya. Na sabi ko, ay talaga, sabi kong ganon. So, parang dun po nagsimula yung ko sa kanya na syempre, yung wala siyang ex, yung ganon po ba. Nung time na nanligaw siya sa akin, mga 2 months o 3 months po, sinagot ko po siya. Okay. Tapos, nung naging kami po, okay naman po. Okay po hanggang sa mga ilang taon. Naging okay po yung communication namin dalawa. Hanggang sa may inamin na po siya sa akin.
Kasi parang lumating na po sa point na parang may tinatago na siya. Parang may gusto akong ano na, minsan kasi hindi maiwasan sa isip ko na sa ganong edad niya, hindi pa siya nakaranas ng girlfriend, yung kahit puppy love o ano man lang. Tapos yun nga, panay tanong ko sa kanya, hanggang sa umamin po siya sa akin, na nagkaroon daw po siya ng one night stand. Kailan daw? Noong 2017 po. Tapos bago naging kayo? Yung babae po is parang nabuntis. Hindi po siya matino. Bago naging kayo naman yan, di ba? Opo, bagong naging kami. Tapos yun nga po, parang naano po ako doon, parang sabi ko, kasi kung hindi ka na pala kasi sabi sa akin, hindi ka pa nakaranas. Na-disappoint ka kasi parang may nauna na sa'yo. Opo. Ikaw ba, wala pang experience sa ganon? Inanay ko naman po sa kanya. At least ako po, hindi po ako nagsinungaling na nagkaroon ako ng boyfriend dati, ng ex din. Hindi po ako nagsinungaling sa kanya. Okay. Tapos yun na nga po ako. So, na-disappoint ako nung time na yun. Parang nagselos ako na akala ko ako yung nakauna, tapos yung pala Teka lang, wait lang. Teka lang, nadulas ka dun ha? Hindi po. Akala ko, ako ang nakauna. Hindi po. Akala ko, ako yung una niya naging girlfriend. Akala ko nakauna sa... Okay. Kasi siyempre po, hindi pa po siya nakaranas ng girlfriend, sabi niya. Siyempre, kasama na rin po doon na hindi pa siya nakaranas. Wala siyang karanasan sa alam niyo na po yun. Hindi ko alam, pero sige. Tapos yun nga po. So parang nagsilos po ako doon nung nalaman ko. Parang na-disappoint ako. Parang gano'n na nga. Tapos hanggang sa mga ilang buwan, natanggap ko na rin. Tapos recently lang po, parang hindi ko po kasi nakakausap yung family niya. Wala akong nakakausap sa mga family niya. Maliban lang doon sa mga tiyuhin niya. Okay. So parang, nung nalaman ko po na parang may something parang may something pa rin siya na tinatago sa akin. Yun na nga, tinanong ko siya ng paulit-ulit. Kasi alam kong meron eh. Paano mo alam na meron? Paano mo alam na meron? Yung tiyuhin niya po kasi is parang malapit sa akin. Tapos parang doon ko rin, parang kumukuha pa ako ng information. Kasi alam ko po something na may tinatago talaga eh. Paano mo nalaman nga? Anong dahilan? Anong nakikita mo? May nabuksan po kasi yung dami account niya. Yan. Hindi sabihin mo. Hindi po pwedeng walang dahilan. Sa mga past niya po. Sa mga past relation niya dati. Parang mga chatmate lang po. Tapos yun na nga, nabuksan ko yung mga dami account niya. Doon ko nakita na may GF siya dati, naka-chatmate niya. Tapos gumawa ko siya ng isang dami account para i-chat doon yung isa. Tapos doon ko nabasa na, parang may nabasa ako doon na inaano niya yung babae. Parang sinusudo niya. Tapos sabi ng babae. Parang sinusubo? Ano yan? Sinusuyo. Sinusuyo. Okay, sorry. Opo. Iba lang ang dinig ko, akala ko sinusubo. Okay. So parang inaano niya, ini-encourage niya yung babae na parang gusto niyang yung parang magustuhan siya. Tapos kung pwede naligawan niya. Tapos sabi parang hinaharot niya. Opo. Tapos sabi ng babae, hindi pwede kasi may girlfriend ka nga. Tapos hinayaan ko lang po yun kasi syempre past na po yun eh. Nangyari ito bago pa naging kayo? Bago pa po naging kami. So, hinayaan ko po yun kasi baka hindi niya naman gawin sa akin. Yung ganun po ba? Baka hinayaan ko na lang kasi baka hindi niya naman gawin sa akin kasi alam niya naman na sobrang mahal ko siya eh. Tapos yun na nga, 2 years ago yun nga, inamin niya sa akin na may naka-one night stand pala siya. So, na-disappoint ako nung time na yun. Doon na po nagsimula yung katanungan lahat na parang alam ko marami pa siyang tinatago. So doon na po ako nag-start mag-imbestiga noong 2024 po. Nako, delikado yun. Pag kayo pa naman nag-imbestiga, ibang klase kayo.
Tapos, oo. Doon lang po ako nag-start, mag-investiga sa kanya ng 2024. Oo. Kinausap ko yung tiyuhin niya. Siyempre yung tiyuhin niya po, kung ano po yung pagkakilala sa kanya, alangan naman po na, siyempre sa isang bahay lang po sila eh. Siyempre, alangan naman po kung may ginagawa siyang milagro, di ba? Alangan naman sasabihin niya doon sa tito niya, ay, labas muna ako, mag-ano. Alangan naman, magkano, di ba, makipagkita ako sa babae. Siyempre, hindi niya sasabihin yung ganun. Malay mo, sinabi niya, bakit? Wala nga po alam yung theory niya. Ang alam ko ng theory niya is mabait po siya. Yun pong pagkasabi sa akin. So ito na po. Fast forward po. Itong 25 recently lang po. Dito na po talaga lumala yung yung lahat. Kung kailan malapit na po ako umuwi. Uuwi na po ako siguro mga next year. Okay. Tapos, parang ito nga po, parang nalaman ko talaga lahat na parang tinanong ko sa kanya, every time na magtanong po ko sa kanya, hindi po siya umaamin sa akin, tapos sa iba ko pa po nalalaman. Na yun na nga po, na yung ano nalaman mo? Babae naman, kahit sinong babae naman po, ayaw sa manloloko. Ano kayo nalaman mo? Yun na nga po, dahil maliban dun sa nakuha na stand niya na isa, meron pang isa. Tapos, bali dalawa, yun ang iamin sa akin. Dalawa? Dalawa nga po. Dalawa yung naka one night, naka one night stand niya po. Another girl na naman po. Ano mo? 2016. Ang nagsabi sa'yo niyan ay? Ano po? Sino nagsabi sa'yo niyan? Siya na mismo umamin sa akin. Dalawa. Saan ba tumatambay yung Saan ba tumatambay yung boyfriend para maiwasan ko? Parang ang dami niya nakakaganyan, ha? Naku, iiwasan namin yan, ha? Para makalayo kami sa lugar na yan. Naku, talaga naman, Sige. Siyempre nga po, alam niyo naman po yung pagka yung mga bata-bata pa, di ba? Siyempre parang, alam niyo na po yun. Kasi 2016 pa po yun, yung tagal na po eh. Tapos di yun na nga, nung nalaman ko na may pangalawa pa pala siyang nakawa na stand. Buti sana kung matitino yung babae. Hindi naman sa judgmental, buti sana kung matitino yung babae, di ba? Okay, sana normal lang pag naging girlfriend niya na, pero hindi. Parang ganun, lahat nakawa na stand niya. So parang na naman po ako papadya, parang na naman ako, na-disappoint na naman ako. Sa nalaman ko. Tapos hindi lang doon, ang dami pang mga babae. Maliban doon sa mga nahuli ko sa kanya na meron siyang nag-cheat siya sa mga past relationship that kahit sabihin mong naging girlfriend niya sa chat lang. Tapos, yun na nga po, ang dami kong katanungan na hindi niya sinasagot, hindi niya inaamin sa akin. Ipinilit ko po yung tanggapin. Kasi, past na po yun eh. Okay. Kasi po, sobrang tiwala ko sa kanya na hindi niya gagawin sa akin. So, ito na po yung pinakamasakit. Is yung ginawa niya na nga sa akin. Ang dami ko pong katanungan kasi hindi ko po makita, hindi ko po mahuli-huli sa akto eh. Wala po akong ebidensya. Yung una po, minsan nagma-micro-cheating po siya, yung mga nanonood po siya ng mga videos ng mga babae. Yun yung una kong nahuli sa kanya. Nanonood siya ng mga video ng mga babae. Anong ginagawa? Baka naman yung babae nagluluto lang. Hindi. Alam mo po yung mga MLTR na mga nagla-live ng mga... Ano yan? MLTR? Michael Learns to Rock? Ano yan? Yung mga ML player po. Yung mga yung mga nagla-live Mobile po. Legend player. Yes po, ML player. Oo. Ano ngayon? Anong ginagawa Wala akong idea sa mga ganyan eh. Tapos, syempre, namomonitor ko kasi yung Facebook niya po eh. Tapos, di yun na nga, hinahayaan ko lang. Pero inaano ko siya agad, kinukonfront ko siya agad. Sabi ko, bakit paulit-ulit mo pinapanood yung mga video ng mga babae ng mga ganyan? Sabi ko, gano'n. Tapos, di yun na nga, wala naman daw masama doon. Kasi, syempre, video lang naman yun. Pati pa naman daw yun. Ganun. Pag-isipan ko pa doon na masama. Tapos, hinayaan ko na lang po. Tapos, nung nag-out of town po sila sa sa Davao. Kasama po yung mga katrabaho niya.
Alam niyo po yun yung mga pag naliligo sa beach. Naliligo po sila nung time na yun. Tapos yung mga kasama niya po, lahat, nagpipicture taking. Doon ko na naman siya nahuli na hindi siya nakatingin sa camera. Yung mga kasama niya nakatingin sa camera, pero siya hindi. Sa mga babae po siya nakatingin. Opo, ang dami mga picture. Kung nakita na hindi siya nakafocus doon sa camera, which is ang mga kasama niya is andun na nakafocus lahat sa doon sa camera, tapos siya kung saan siya nakatingin. Tapos minsan nananakawan siya ng picture na yun nga po, parang pagdating sa mga babae, parang ano siya ba? Parang ang ano niya sa mga babae, parang pagkain na parang nakakatakam. Tapos ilang picture yon yung natatakam siya sa ibang babae? 5 picture po. 5 lahat Ulit. 5 picture po. Lahat nakatingin siya sa ibang sa babae. Yung 5 picture na po yun, yung 5 shots na po yun, hindi po siya nakatingin sa camera. Maliban dun sa 5 niyang kasama. Paano mo naman nasabing pagkain ang tingin niya doon? Baka naman iba tingin niya doon. Kasi po nakukuha na ng mga picture kasama yung mga babae sa gilid. So doon siya nakatingin. Tapos yun, grabe na naman away namin yung time na yun. Tapos wala daw yun. Tapos, ito na naman po, yung nagpunta sila ulit ng ng bar. Okay. Nagpaalam naman po siya sa akin, magpunta daw sila ng bar. Tapos nag-uusap kami nung time na yon. Pinayagan ko siya kasama yung engineer nila. 4 po sila, puro lalaki. Okay. Nag-uusap kami nung time hanggang gabi. Nung hindi na po siya nag-reply sa akin mga 1 oras, nagtaka na po ako, tinawagan ko po siya. Pagtawag ko po sa kanya, may mga babae na po silang kasama sa inuman. Pero nag-uusap kami nung time na hindi niya sinabi sa akin. Hindi niya in-update na may mga kasama na silang mga babae. Tapos nag-away kami nung nagalit ako. Siya pa yung nagalit sa akin. Kasi daw, wala namang masama doon sa ginawa niya. Tsaka hindi niya naman daw nila kilala. Mga kasama daw yun ng engineer. Tapos hindi daw nila yung kilala. Pero kasama po nila sa misa na nag-inuman sila. Tapos pinalagpas ko na naman po yun, hinayaan ko na naman. Tapos ito na naman po, recently lang. Nahuli ko po siya. Sa instinct ko po kasi parang may ano talaga may mali talaga parang may tinatago po talaga siya. Tapos ito na po recently, yung nangyari, may nahuli ko po na SIM card siyang ginagamit. Isa. Kasi dual SIM yung cellphone niya Ngayon, ang ginagawa po niya, kasi yung cellphone pag nagtawag sa messenger, pwede po yan share screen. Pag sinishare screen niya, pag sinabi ko na i-share screen mo yung cellphone niya, pag alam niya tatawag ako, yung SIM card na po yun, naka-off po yun sa SIM2. So pag naka-off po yun yung SIM2, natural po, hindi papasok yung tawag, hindi papasok yung text message doon. So hindi ko po malalaman. So yung SIM card na po yun, nalaman ko lang na may SIM card siyang isang ginagamit nito lang, which is 1 taon niya na palang ginagamit. Ito ko lang nalaman. Tapos, sa work niya po, may sinabi siya sa akin. Parang minsan po kasi pag nagtanong ako, inuhuli ko siya sa mga tanong. Kaya maano po siya, madali po siyang hulihin. Pag gawin na binabalik na po siya ng tanong, madali siyang manghuli. Ina nga po, may isang babae siya na natipuhan doon sa pinapasukan niya sa isang building. Tapos, natipuhan niya daw, sinabihan niya daw po yung kasamahan niya na, nung nakita niya daw po yung girl doon sa elevator na nakasabayan nila, sinabi niya po din sa kasama niya na, ganito yung mga tipo kong babae. Nung nakita niya po yung girl. Tapos, doon ko na po pinagtagpi-tagpi. May isang dami account po siyang nakita ko doon na na-upload niya lahat ng mga contacts. Kahit napura niya na po doon sa cellphone niya, andun po na-upload sa Facebook, sa contacts doon, nakasave. May nakita po ako ng pangalan ng babae, which is parang combination ng apelyido niya at ng pangalan ng babae. So doon ko na po pinagtagpi. Yung babae na natipuhan niya doon sa Belgium. Saan? Pinapasok niyang trabaho. Saan? Pinapasok niyang trabaho po. Hindi ko na po pabanggitin yung pangalan ng ng building.
Tapos, doon ko na pa manano na may natipuhan po siyang babae doon sa sa building kung saan doon siya nagtatrabaho. Tapos, may nahuli po number doon sa cellphone niya. Tapos, yun nga po yung SIM card na nahuli ko din. Na, yun nga, pag nagkausap kami, tina-turn off na pala doon sa settings para hindi pumasok ng text message, para hindi ko malaman kung sino yung mga nakakausap niya doon. So, yun na nga po, grabe na naman yung away namin. Tapos parang paulit-ulit na lang ginagawa sa akin. Gawin na magtatanong ako sa kanya. Kahit sa sobrang sinungaling niya, minsan hindi ko na alam kung ano yung totoo. Kung totoo pa bang mga sabit niya sa akin o hindi na. Tapos parang hindi ko na pa maintindihan yung sitwasyon minsan. Kasi ang sobrang hirap. Hindi ko alam kung iiwan ko pa bukas siya. Oo, wala mo na. I mean po, tagal ng sitwasyon po. Nag-cheat po ba siya? Ganito, wala mo na akong pakialam, Ira, kung nag-cheat siya o hindi. Kaya lang sobra ka ng stress dyan. Tama ba ako mali? Tama po. For a guy that you have not met the entire relationship na meron kayo, Yes po. worth it ba yung stress na meron? Parang hindi naman eh. Una-una sa lahat, we can establish na pwede na tayo magkasundo sa part na trustworthy ba yung lalaki? Parang hindi naman. Tama? Tama po. Okay. Toxic ba si Ira? Ang lala. Sobra. Dati po, meron na din po. Narinig mo ba yung sinabi ko? Narinig mo yung sinabi ko? Narinig mo yung sinabi ko? Ikaw din may attitude ka. Imagine mo, para ipaliwanag niya sa'yo. Alam mo, hindi ko yung unang naringgan ko nito eh. Ba't kailangan ipaliwanag sa inyo yung mga bagay na ginawa bago kayo nakilala? Ba't kailangan niya magsinungaling sa akin? Hindi niya ko sinabi. Wait lang, Ira. I'm not saying tama nagsinungaling siya. Pero ano ang business mo para alamin kung nakipag-sex na siya bago ikaw, kung hindi siya willing sabihin yan? What is your business knowing that? Pag kayo ba tinanong, ilang beses mo sinubo yung et-et ng ex mo, sasagutin niyo ba ng detalyado? Hindi. Exactly. Bakit? Why are you interested with the business of your man before kayo na-meet? Ano ang pakialam niyo doon? So, normal lang po yun na itatago niya sa akin? That's not the point. The point is, it is not your business to ask the question. Opo. Ang toxic mo sa part na yun. Hindi nyo business yun. In the same manner na kahit yung lalaki, wala siyang pakialam kung ano meron kayo at ginawa niyo kay dati kayong giraffe. Noong una relasyon nyo, hindi na business ng lalaki yun. Kung balak nyo ikwento nyo. But you cannot squeeze it out from another person only because jowa kayo. Whatever happened to his life before he met you, if it does not directly affect the relationship, it is none of your business. Now, mali ba nagsinungaling siya? Maling nagsinungaling siya. Madali ba magsinungaling kay Ira? Madali. Bakit? Di pa kayo nag-meet eh. Eh di ba? Best foot forward. Jowa lang kayo online. And you expect him to, or any other guy for that matter, to lower all the guards down and tell you everything. Eh, magjowa kayo online. To begin with, jowa kayo online. Tapos pag hindi nyo makikilala ng gusto yung tao, magreklamo kayo. Hindi mo business yun eh. It is never your business to ask. Napaka-petty nun. Sakto nga naman, petty night, no? Di ba? Ang petty nun. Ikaw ba may nakasex ka na bago ako? Nagtatanong naman po siya eh. Pero sinasagot ko po. May magkaiba kayong tao.
Tanggap ko naman po yung kung ano yung past niya, pero dapat sana hindi niya No, naman sa akin. no, hindi mo tanggap. Hindi mo tanggap. Ganito, let's put this into context. Tama ba, nagsinungaling siya? Of course, mali yun. It will never amount to a justification. Siyempre, mali yun. Diba? Expected ba na lahat na pag meron kang ginawa online, you are going to get the entire picture from that person? Of course not. Online yan eh. Gusto mo ng quality na boyfriend? Opo. Bago mo sagutin, kitain mo. Bago mo sagutin, kitain mo. Diba, Jackson, sa Taiwan po ako. Tigilan nyo ako. Lapit-lapit ng Taiwan. Walang visa dyan. Madaling punta ng Taiwan. Nagataka ako 5 taon na hindi nyo nagawa mag-ipon. Ipagpalagay natin ng ipon kayo ng 100 pesos per week. 50 ka, 50 siya. Nandiyan na siya sa Taiwan. Nakapunta na siya. Sa 5 taon, ha? Hindi ko po naisip yan eh. Di ba? Kasi nga, yung nagjowa lang. No, excuse me, I'm talking. Kasi nga, Ira, nagjowa lang kayo kasi convenient dahil nga, syempre, nagigets naman kita. Ma'am, boring nga naman. Pero tinan mo yung attitude mo. Hindi ka ba natotoxic sa sarili mo? Yung tito niya na walang kinalaman sa relasyon ninyo, inaabala mo. Ultimo yung picture. Alam mo ba kung gaano kabilis ang picture nangyayari? Baka natsambahan na, nakatingin siya kung saan-saan, pero kailangan ipaliwanan yung sarili niya. A photo can happen in a flash, literally. Literally. Opo. And he has to explain himself to you. Ganun ka nakawalang tiwala sa kanya. Tama, mali? Kasi po sinira niya po yung tiwala ko eh. Oh well, you deserve that. Jumawa ka online eh. Jumawa ka online. You're looking for a quality na relasyon. Bakit ka online naghahanap? Diba? Oh, balikan natin tanong mo. Maghiwalay ba kayo? Maghiwalay na kayo. Masyado ka ng stress. Tama, mali? Tama po. Wala kang tiwala. Imagine mo ha, ultimo telepono, kailangan share screen. Ang toxic. Same naman po kami. Kahit na gawain po yung sa akin. Gawain ng mga bobo yan. Gawain ng mga tanga yan. Telepono, maka-share screen kayo. Nang toxic na imagine mo, may telepono ka naman yung telepono niya, binabantayan mo. Same naman po kami. Kahit na, ko po yung sa kanya. hindi naman po yung yun sa ang akin. point ko. Ang point ko, hindi siya healthy. Pag nasa relasyon ka, Ira, you are supposed to have your own version of peace of mind. Yes po. Peace of mind. Ang dahil mo nga na-imbestigahan eh. For a relationship na never naman kayo nagtagpo, ambo sanggala. Yes po. Regarding po dun sa sa SIM card po. Wala na yan. Nakalimutan mo na maghiwalay na kayo. Totoo. Nalimutan mo na. Totoo. Opo. Nakakamatay ang stress. Naniwala ka? Opo. Maniwala ka sa akin. Bahala ka. Hindi ka ba na-i-stress sa sobrang stress na nga po Exactly. Hindi na worth it. For a guy that you've met online, you've never met in person. Let it go. Pero baguhin mo yung attitude na yan. Hindi maganda yan yung attitude na
Alam mo, pag nasa relasyon tayo, Ira, pag balak tayong lokohin ng mga lumalolokong tao, kahit bantayan mo yung 24/7, gagawa ng paraan yan para lokohin ka. Po. In the same manner, kahit hindi mo bantayan ng karelasyon, pag walang balak manloko yan, hindi manloloko yan kahit hindi mo bantayan. Hindi ka magagawan lokohin yan. Hindi healthy yung yung may karelasyon ka pero wala kang ibang ginawa kundi bantayan siya. Gets? Gets po. May tanong po ako. Naantok na ako eh. Ano kaya kung isang tanong na lang po. Ano ba? Okay lang, joke lang. O, sige na, go. Normal lang po ba magkagusto sa iba kahit may girlfriend ka na? Well, normal. Hindi ko sinasabing tama, pero nangyayari. Bakit mo tinatanong yan? May nagugustuhan kang iba? Hindi po siya po. Yun nga po. Well, may natitipuan daw po siya. O yan, isa pa yan. O, tama na. The more na dapat makipaghiwalay ka na. You agree? Yes po. Hindi po ba tama yun? Ikaw naman, kailangan ba tanongin mo sa akin yan? Of course, hindi tama yun. Alam mo yan. Tama? Considered po ba na nag-cheat siya pag ganyan? Well, tapos nakakasama niya po yung babae. alam mo, tigilan na natin yan. Okay? Makipaghiwalay ka na para wala ka nang iniisip. Opo. Okay? Paano po yung 5 years relationship namin? Pwede matuto ka. Learn from it. Okay po. Promise? Promise po. Okay. Thank you po, Papa Jack. Kailan ka makikipaghiwalay? Bukas po. Good. May bilin ako sa'yo. Ano po yun? Magmamahal ka ulit. Ayusin mo na, ha? Opo. Okay? Kung makakita ka online, magkita muna kayo bago mag-I love you. Promise? Promise po. Pag mahal ka ng lalaki, malapit lang ang Taiwan, te. Mahal pa minsan pumunta ng Mindanao kaysa pumunta ng Taiwan. Tama, mali? Tama po. Oo. Okay? Okay po. Galingan mo mag-work. Nag-iipon ka ba? Opo, yes po. May extra ka ba dyan? Kahit magkano lang? Opo. Meron ba? Meron po. Okay. Magkano ang kaya mong iambag sa bill ng kuryente ko? Bilang kuryente po. 1.8. Kaya ba? Kaya? Kaya po. Okay. Charot lang. Anyway, salamat. Salamat po, Papa Jack. Pasensya ka na sa akin, ha? Ginigising lang kita. Alam mo, Ira, deserve mo ng mas maginhawa at mas payapang relasyon. Agree? Agree po. Papa Jack, may patanong pa po ako. Ang dami na, ha? Game. Ano po, normal lang po ba na mamurahin ng babae yung lalaki? Hindi normal. Pero pag-away kasi, ganito yan. Pag-away, marami tayong sinasabing masakit. Opo. In the same manner, pag sobrang saya, marami rin tayong pinapangako. Tama? Opo. So hindi siya normal, hindi rin tama. Well, may nangyayari talaga yan, but you have to learn from it. Opo. Kaya alam mo, ikaw kung magmahal ka, todo-todo, pero tanggalin mo yung pagiging possessive. Alam mo ba yun? Possessive ka? Opo, sobra-sobra po ako magmahal. Hindi sobra sa pagmamahal. Praning ang tawag doon sa iba yung pag nagmamahal lang. Pwede ka magmahal na sobra-sobra na may tiwala ka sa sarili mo at sa taong minamahal mo. Opo. Okay? Paano po pag yung lalaki minumura yung babae? Tama na, makikipag-iwalay ka naman. So tama na yun. Tingnan mo rin, baka mamaya sobrang toxic mo kaya namumura ka. Opo. Pero hindi tama yun. Good night to you. Good night, Ira. Bye-bye po. Thank you po.